You might as well heard from most unbelievers ang mga ganitong kataga. Kung mabuti ang Panginoon, bakit hahayaan niyang sunugin forever and ever ang mga kaluluwang napahamak sa impyerno? Bakit hindi nilang niya isis sila or yung tinuturo po ng iba na soul sleep pagkatapos yung parang hindi na po nagsisis? Or should I say, yung hindi na po nag-i-exist. Kumbaga, sis na lang po sila. Parang nag-sis, something like that. C-E-A-S-E-D. Parang nag-sis. May dalawang pangunahing religion, no naming names. They're teaching soul sleep. At sa napakadaming kadahilanan, ito po ay mali at hindi po katanggap-tanggap sa Biblia sapagkat sa Biblia, ang binabanggit po rito mostly, may kinalaman po sa espiritu. At pag soul sleep, asan ang espiritu rito? Hindi po ba? At mostly mga nagtuturo nito, yung ibang religion nagtuturo nito, they don't value or should I say, they don't honor the Holy Spirit as God. Okay, kaya ang titignan po natin dito, again, ibalik natin yung tanong, bakit pinapabayaan ng Diyos na mapunta sa impyerno ang isang sinner pagkatapos forever and ever itong pahihirapan at ibabarbecue doon? Okay, ito naman po ang sasabihin ko sa inyo. Katanungan din ang aking ibabalik sa inyo, yung mga nagtatanong yan. Bakit sa tinagal-tagal mo sa mundo, ayaw mong kilalanin ang Diyos? Ayaw mong kilalanin ang libreng alok ng kaligtasan? Sa tinagal-tagal nila sa mundo, nagmatigas ang kanilang puso. At sa tinagal-tagal nila dito sa mundo, hindi nila hinanap ang mga bagay ng Espiritu. Actually, term po ng Bible niya sa Tagalog, mga bagay ng Espiritu. May kinalaman sa Espiritu, espiritualidad. Okay. Ang impyerno ay hindi po nilalang ng Panginoong Hesukristo para sa mga tao. Jesus made hell for those angels na nagrebelde sa kanya na later on tinawag na devil. Sa pangunguna ng isang napakagandang anghel na kung tawagin ay Lucifer, na later on naging Satan. O siya po yung matandang dragon na tinatawag. Ito po ay para sa kanila. And yet why all of a sudden people, okay, na nilalang sa wangis ng Panginoon. Ayan po nakalagay sa Biblia, di ba? Genesis 1:26, nag-usap ang Trinity, let us make man in our own image, according to our likeness. Okay, so inilang nga sa wangis, no? Sa 27, basahin mo. And God created them according to His image. Okay, fine. Pero, bakit po ganon? Kasi, pumasok po ang kasalanan. Nilinlang ni Satanas ang ating mga unang magulang. At ang ating mga unang magulang, hindi po i-create ng Panginoon na sila ay maging mga parang robot. Hindi po sila robot. Binigyan sila ng free will. Ayan po ang keyword natin. Free will. So it's free will. Pumupunta ang tao sa hell. Yan po, free will nila yan eh. Kaya ang Diyos, wala po siyang choice kundi isama sa hell yung mga kaluluwa na pinili yung ways o landasin ni Satanas kaysa sa landasin ng Diyos. Ano ba ang landasin ng Diyos? Isa lang, si Jesus Christ. Tanggapin si Jesus as Lord and Savior. And yet, alam niyo po, ako po bilang isang ebanghelistor, ang dami ko pong sinesharean, ang daming dahilan ng tao. Kesyo, ganyan-ganyan, ang daming dahilan. Sometimes pinagtataguan pa kami, nakipag-usap na sa amin, pagdating namin doon sa bahay, nagtatago. Change of mind. Parang Shopee lang. Pero yes, it's fine. It's fine. Kasi talagang nandun po yung sin nature sa tao. Yung sin nature na minana sa ating mga magulang, yan ang kailangan matanggal. At ang gagawin lang ng mga taong yan na nagtatago-tago sa amin, simple lang, makikinig lang naman sila eh. At pag nalaman nila, they will decide for themselves. Marirealize nila na may sin nature sila at kailangan maalis ang sin nature na yan para sila ay ma-born again. Ang born again hindi religion. Ang born again ay isang buhay na makikipagrelasyon sa tanging tagapagligtas ng mundo, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang buhay na Diyos na naging tao upang iligtas ang kasalanan sa mga tao sa kapangyarihan at kapanglawan na kasasadlakan ng tao kung mananatili ang sin nature sa kanila. Ngayon, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation.
The old is gone. Behold, all things become new. So wala na pong two natures ang tao. Ang isang believer, walang two natures. Isa lang ang nature niya. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, siya ay bago ng nilalang. So ang bagong nature niya ay yung nature ng Diyos. Yun po yun. Kaya yung may nature ng Diyos, makinig po mabuti, ito na po yung keyword natin. Yung may nature ng Diyos, hindi na mapapahamak. Yan ang sabi ng Biblia. Diba? At naging mga anak na ng Diyos. John 1:12. Binigyan ng buhay na walang hanggan, John 3:16. At hindi nahahatulan, John 3:17. Kaya sabi ko po sa inyo, ang merong sin nature na namana pa kila Adan at Eva, yan ang mapupunta ng impyerno. Ngayon, ito po nangyayari. Pinanganak lahat ng tao na may sin nature. At pag may nangangaral ng gospel, nasa kanilang desisyon yon kung tatanggapin nila yung pinapangaral, si Jesus Christ. Pag may nagsabi, yes, I believe in Jesus, I accept Him as my Lord and Savior, check. At kung totoo sa kanya yung pagtanggap kay Jesus, mapupunta po siya sa langit. Amen. Pero, ito naman po masaklap. Sa kabila ng nakarinig, nagmatigas pa rin ang puso, ang sabi ng Biblia, nananatili sa kanyang kasalanan. Nananatili sa kanya yung S-I-N, sin nature. Ang ibang tawag siya ng Bible, Adamic nature. At yan ang nagdadala sa tao sa impyerno. Lahat ng may Adamic nature, pupunta ng impyerno. Maliban lang doon sa mga sanggol ng mga bata o yung mga wala pang age of accountability, sapagkat ang mga bata ay belong sa kaharian ng langit. Sa pupunta silang langit, wala silang age of accountability pa. Pero yung mga taong may power to say no sa gospel at tinanggihan nila ito, they will end up in hell. Hindi dahil sa gusto ng Diyos, kundi dahil yun ang desisyon ng mga tao. I hope nagiging maliwanag sa inyo. So yan ang dahilan ng pagpunta ng tao sa impyerno. At walang hanggan ng apoy, yes. Ako, iniisip po rin yan, kawawa na punta, pero sabi ko, Lord, marami yung chance nila dito sa lupa. Malaki yung chance nila sa lupa, pero tinanggihan nila. So, nag-end sila sa hell. So, wag na wag niyong questionin ang pagpunta ng tao sa hell sapagkat isang bagay lang dahilan yan, sin nature. Subscribe, share, like. Bye-bye. Jesus truly loves us all.